Hello guys, welcome back to our channel. This is Janice De Hersey. Thank you for watching our video. Sana po ay makatulong po ito sa inyo, lalong-lalo na po dun sa mga nangangailangan talaga ng authorization letter para sa PSA. So yan po ang pag-uusapan natin sa video na to. Please don't forget to click the subscribe button para palaging updated sa mga panibagong videos natin na maaaring kakailanganin nyo rin po in the future. So, ibabahagi ko nga po sa inyo yung PSA authorization letter na galing talaga sa PSA, yung format po ng authorization letter nila. So, although sa ibang branches siguro tumatanggap lamang po ng normal yung sariling gawa lang natin na authorization letter. Pero dito po kasi sa amin, nagpunta po kasi ako ng PSA recently tapos pinabalik po kasi, pinaulit po nila yung authorization letter ko dahil kailangan ko pong kopyahin yung format na nandoon sa kanilang bulletin board. Kaya talagang inulit ko yung sa akin. So, yan ang isi-share ko sa inyo sa video na to. Ituturo ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo. Maaari po ninyong kopyahin para kumplito at siguradong tatanggapin po ng PSA ang inyong authorization letter. So, by the way, additional information lamang bago natin umpisahan yung authorization letter. So, kung ikaw ay parents, kung ikaw ay anak, so po pwede kang kumuha ng birth certificate or sinumar or marriage and death certificate ng iyong anak kung ikaw ay magulang nang hindi na kailangan ng authorization letter. Okay lang po yun. Kung anak mo yung kukunan mo ng dokumento. Kung ikaw naman ay anak tapos yung sa parents mo yung kukunin mo, so no need na rin po ng authorization letter. Pero kapatid, hindi po pwede. Asawa, pwede din, walang authorization letter. So again, sa magulang lamang, sa anak at sa asawa yung maaari mong kunin nang hindi kailangan ng authorization letter. So, yung iba, kailangan na ng authorization letter. Kaya ituturo ko po sa inyo sa video na to. Bale, ito na nga po yung sample natin ng PSA. So, actually, hindi to sample, kundi ito talaga yung authorization letter ng PSA dito sa Tagbilaran sa Bohol. Pero, same lamang po lahat ng authorization letter para sa PSA. So, pwede nyo po itong kopyahin. So, i-explain po muna natin. So, dito sa ibaba, dito sa itaas itong date. So, isulat mo dyan kung kailan mo ginawa itong authorization letter or kung kailan ka pupunta ng PSA. So, hindi naman magmamatter yung date. So, dito, itong Chief Statistical Specialist dito, dapat dyan ay kung sino yung chief sa ng PSA sa inyong lugar. Ito kasi si Ma'am Jessamine Ann Alcarazan sa Tagbilaran po yan dito sa Bohol. Pero, pwede na pong huwag lagyan dito ng pangalan. So, kung hindi nyo alam kung sino yung Chief Statistical Specialist sa PSA dyan po sa inyong lugar or kung saan ka mag-appointment, so huwag na pong lagyan yan. Diretso ka na po dito sa Philippine Statistics Authority. So, i-delete mo na itong Jessamine at saka itong Chief Statistical Specialist. Pero pwede mo ring i-research sa Google. Makikita mo yan sa PSA website. Kung sino yung chief dyan po sa PSA po dyan sa inyong lugar. Pagkatapos, so again, pwede mo nang huwag isulat itong pangalan at saka itong Chief Statistical Specialist na word. So, balidiretso ka na dito sa Philippine Statistics Authority. Tapos, huwag kalimutan na yung address, syempre, kung saan ka mag-appointment, yun yung isulat mo dito. Hindi yung address. Huwag mong kopyahin ito dahil address po ito dito sa Tagbilaran. So, ang address naman, pwede mo ring i-google yan. Nasa Google lang lahat kung yung complete address ng PSA dyan po sa inyong lugar. Tapos, ito na. Dear, so kung nakasulat, kung meron kayong isinulat dito na pangalan ng chief, so yun yung gamitin nyo dito, Dear CSS, tapos yung kanyang apelyido. Pero pag wala, pwede na yan dyan, Dear Ma'am or Sir, ganun. Tapos kama. Tapos, leave ka ng isang space. So, bali dito, galing sa date, leave ka ng 2 space. So, pwede lang po itong handwriting or isulat mo lang ng kamay. Pwede din sa gumamit ka ng computer sa Microsoft Word. So,
basta mag-leave ka lang ng 2 space dito. And tingnan mo itong alignment natin. So, wala siyang indention. So, naka-align lang siya lahat dito. So, kopyahin mo lang pati yung space. Ikaw na mag-estimate yan. So, dapat dito sa itaas ay malaki yung space bago mo umpisahang isulat itong date. Pwede kang gumamit ng short bond paper or long bond paper. So, hindi naman sila magmamatter sa bond paper. Ang importante sa kanila ay yung nakasaad sa authorization letter at saka yung pirma nung tao na nag-authorize sa'yo or nag-utos sa'yo. Pagkatapos, leave ka rin ng 2 space dito pagkatapos ng date. Tapos 2 spacing din dito pagkatapos nitong address at saka bago yung dear ma'am or sir. Tapos, leave ka isang space dito. Isang space lang yan. At umpisahan mo na yung body of the letter. So, ganito siya. So, I, tapos, isulat mo, huwag mo nang lagyan ng blank at huwag mo nang kopyahin itong full name of the document owner. Diretso mo nang isulat I, tapos yung pangalan ng tao na nag-utos sa'yo. Yung bali pangalan nung nasa, kung halimbawa birth certificate yung kukunin mo, pangalan niya na yung isusulat mo dito, kung ano yung pangalan niya na nandun sa birth certificate. Tapos, do hereby authorize, so, isulat mo yung full name of the requester. So, ikaw, pangalan mo to, ikaw na inuutusan. Ito yung full name mo dito. So, again, dito sa first, ay buong pangalan ng nag-utos sa'yo or yung may-ari ng dokumento na yung kukunin. Dito naman yung pangalan mo. Full name of the requester, ikaw yan. Dahil ikaw yung pupunta sa PSA at magre-request. Tapos, to process and claim, so number of copies. So, kung halimbawa isang kopya lang yung kukunin mo, so 1 copy ilagay mo dito. To process and claim 1 copy, for example, isa lang, so 1 copy of my, so yung type of document, isulat mo dito, birth certificate. Halimbawa, birth certificate. Kung sinumar, kung marriage certificate, kung death certificate, yung isulat mo dyan. 4, so yung purpose, depende na sa'yo yan. Depende na sa nag-utos sa'yo kung para saan niya gagamitan. Halimbawa, for employment, for school requirements, for halimbawa, sinumar, so yung purpose kadalasan for marriage. Depende kung saan gagamitan yun, yung isulat mo dyan. Pwede lang Bisaya, hindi sila magmamind yan. Or Bisaya kung Bisaya ka, Tagalog kung Tagalog ka, isulat mo dyan as long as sinulatan mo ng purpose kung para saan. Tapos, leave ka 2 space bago mo isulat itong details of your request. So, kopyahin mo to. Below are the following details of my request. Tapos, for birth certificate or sinumar, kung birth certificate yung kukunin mo or sinumar, parehas lang. Fill upan mo itong name. Huwag mo nang isulat itong mga last name, first name, middle name. Huwag mo na rin lagyan ng blank or ng linya. Isulat mo na diretso yung name. So, dapat lahat dito, detalye ito lahat ng tao na nag-utos sa'yo or nung may-ari ng dokumento. Tapos, dapat yung format ng pangalan ganito. So, mauuna yung apelyido, tapos susunod yung first name or yung pangalan mo, tapos middle name. Dapat kumpleto, middle name yan. Hindi yan middle initial ha. Tapos, date of birth, yung araw ng kapanganakan, dito isulat. Place of birth, kung saan ipinanganak. Name, dapat lahat ng sulat mo dito ay kung ano yung nakasulat sa yung birth certificate. Lalong-lalo na kung birth certificate yung kukunin mo. Kung sinumar naman, make sure na lahat ng information na isusulat mo dito, magko-coincide siya sa birth certificate mo. Kasi once magkamali yung sinumar mo, hindi yan tatanggapin sa munisipyo or sa simbahan kung saan mo yan gagamitin. Kasi ibabase nila, ikukumpara nila yan sa birth certificate mo. Kaya dapat ayusin mo yung pag-fill up. So, ito yung purpose kung bakit ang PSA ay nag-require ng ganitong format ng authorization letter nila para masigurado na tama yung mga information. Kasi kung
ang mangyayari kasi kung nag-utos lamang tayo ng isang tao, so mali-mali yung i-fill up niya doon sa form. So, mali na yung matatanggap mo na SINUMAR or birth certificate. So, or hindi nila mahanap ang yung birth certificate. Kaya, ikaw mismo nagagawa ng authorization letter, make sure na tama lahat dito na i-fill up mo. So, yun lang kung birth certificate or SINUMAR. So, ito lang yung fill upan mo. Huwag mo nang isulat ito. Delete, huwag mo nang i-type to. Wala na to sa authorization letter mo. Dapat diretso ka na sa dito. Mag-leave ka lang ng 2 space or 3. Tapos sulat mo itong sincerely. Tapos 2 space ulit. Pirmahan pangalan mo na malalaking letra. Tsaka mo pirmahan sa itaas. Itong signature over printed name. Yun yung ibig sabihin yan. Isulat mo muna yung buo mong pangalan in capital letters. Saka mo pirmahan sa itaas. Ayan. So, again, kung birth certificate and SINUMAR, ito lang yung fill upan mo. Tapos, wag mo na itong isulat. Diretso ka na dito sa sincerely. So, kung marriage certificate naman ang kukunin. So, kung marriage certificate, so wag mo nang kopyahin ito. Dahil hindi naman yun para sa'yo. Diretso ka na dito. Ito yung i-fill up mo. Tapos, yung for death certificate, delete mo na rin. Wag mo na rin itong kopyahin. So, for marriage certificate, ito lang yung ipi-fill up mo. Name of husband. So, dapat tama lahat para mahanap nila yung marriage certificate ninyo. So, yung pangalan ng iyong asawa. Tapos, pangalan ng asawa dito sa itaas, husband, tapos dito sa wife. So, may name dito dapat sa wife. Ibig sabihin, yung apelido ng asawa sa pagkadalaga. Yun yung isulat dito. Tapos, yung pizza kung kailan kayo ikinasal at saka yung lugar kung saan kayo ikinasal. For death certificate naman, yung kung iutos mo ay death certificate halimbawa ng iyong lula, tapos nag-utos ka ng ibang tao, or kahit na ikaw mismo kasi hindi ka pwedeng, kung apo ka na, hindi ka na pwedeng kumuha ng death certificate. Kailangan na ng authorization letter. Pero, yung mag-authorize sa'yo, syempre dahil patay na yung lula mo, so, pwede yung magulang niya, pwede yung mga anak niya, or pwede yung husband niya. So, again, kung apo ka na, kailangan mo na ng authorization letter. Tapos, ito lang yung ipi-fill up mo for death certificate. Yung pangalan, last name, first name, middle name, yung format, tapos yung araw ng pagkamatay at saka yung lugar kung saan namatay. So, ganyan lang siya. Kasimple gumawa ng PSA authorization letter. Malaking tulong ito kung meron kang kukopyahin para hindi ka na malito. So, tapos, huwag kalimutan na itong sincerely at saka yung signature, yan yung pinaka-importante. So, by the way, pwede lamang halimbawa kung yung mag-uutos sa'yo, kung yung uutusan mo ay nasa Cebu tapos ikaw nasa Manila, kasi ito yung nangyari sa akin last time. So, pwede mo lang siyang electronic signature. Maraming apps naman na pwede. So, pwede kang gumamit ng Adobe, pwede rin gumamit ng PDF para sa pag-sign ng document. Saka i-send mo lang yung kopya kahit sa messenger, pwede at i-print niya. So, yung uutusan mo, dapat sabihin niya doon sa PSA na naka-electronic signature po yan. Kasi minsan hindi sila naniniwala. Sasabihin nila na baka kinrap mo lang yung signature. So, ganyan. Ano ba yun? So, ito na. Para makopya ninyo ng buo. So, pwede nyo yung screenshot ganyan. Tapos, kopyahin nyo na. So, pwede lang handwriting gamit ang kamay. Pwede din na i-type mo sa Word. So, please don't forget to click the subscribe button para palagi updated sa mga panibago nating videos na maaaring kakailangan ninyo rin po in the future. Thank you for watching.